Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-344 na kabanata. Ang nag-iisang hinirang. Noong unang panahon, ang pamilya ng Clifton ay pinagkatiwalaan upang pangalagaan ang Phoenix Jade Pendant na sagrado sa kulto. At ang pamilya Clifton ay palaging mahalaga sa kanila. Pero 20 taon ang nakalipas, ang napili na si Cynthia, ay pasekretong nagpakasal, na nilabag ang lahat ng patakaran. Ang pinuno ng kulto ay nagalit, at halos patayin niya ang buong angkan ng pamilya Clifton. Ang Jade Pendant ay nawala. At walang nakakaalam ng kahit sino kung ano ang nangyari sa anak ni Cynthia. Kung ang anak nito ay nakaligtas, malamang na siya ang bagong napili. Kaya ang pinuno ng kulto ay hinayaan mabuhay ang pamilya ng Clifton, at minadali silang hanapin ang Jade Pendant at ang batang babae. Pero 20 taon ang nakalipas, walang natagpuan ang pamilya Clifton. Hindi, wika ni Cassius. Ang 4 na pari ay nabigla. Pero alam niya na ang Clifton family ay halos mawalan na ng koneksyon sa kulto ng Black Orchid sa maraming taon. Ang huli nilang pakikipagkita ay 8 taon na ang nakalipas nang bumiyahe si Rufus Clifton sa Canada. Sa palagay ko ang hinirang, ay ang babaeng anak ni Cynthia, wika ni Cassius. Kung natagpuan na siya ng Clifton family, posibleng team raidor nila tayo, at itinago ito. Ito ay malubhang kasalanan, wika ng isang pari, ang boses nito ay nakapagpatahimik. Ang Panginoon ay magagalit at, hindi lang ang pamilya Clifton ang mapaparusahan, tayong lahat ay magiging responsable. Nababaliw na ba ang pamilya Clifton? Mukhang ang pamilya Clifton ay hindi na nag-aabala sa kanilang debosyon, wika ni Cassius. Kapag nadiskubre natin na sinadya ng Clifton family ang pagtraidor sa atin. Kung ganoon paano tayo makikipagtuos sa kanila, tanong ng isang pari. Sinuway nila ang ating sagradong batas, at napukaw nila ang galit ng ating Panginoon. Kailangan natin wasakin ang pamilya Clifton upang mapayapa. Tama, upang mapayapa ang ating Panginoon, ang 4 na pari ay sabay-sabay na tumugon. Pagkatapos ay nagbow kay Cassius, at umalis. Pakiusap, pagtiyagaan mo kami, purihin ang Panginoon. Nanalangin si Cassius, at itinaas ang kamay sa kalawakan. Ang mga tauhan mo ay umalis, upang hanapin ang hinirang, at naniniwala ako na hindi magtatagal ay maibibigay namin ang napakaganda, at babaeng may mabuting puso sa iyo. Ang balita sa natapos na laban ng Silver Lake, ay kumalat sa buong martial arts community, at sa ibayo ng mga tao. Siyempre ang mga detalye ay pinagrabe, pero ang batayan ng istorya ay eksakto. Maraming kilalang sikat na tao ng martial arts community sa mundo ang nagtipon sa Silver Lake, at si Lee ay tinalo sila. Pero isang binata ang nagngangalang Alex, ang dumating at tinalo si Lee. Ang pangalang Alex ay nasa labi ng maraming tao, pero walang nakakaalam kung ano ang kanyang itsura, o kung saan siya nagmula. Sa kawalan ng katotohanan, ang mga tao ay nagsimulang mag-imbento ng kanilang teorya. May mga nagsasabi na si Alex ay mula sa tagapagmana ng malakas na pamilya ng martial arts. Habang ang iba ay nagsasabi na ito ay isang lagalag na gumagala sa mundo. Ang mga makapangyarihan pamilya ay alam na si Alex ay isang security guard na tumulong sa pamilya Clifton upang ipanalo ang laban mula sa Stedman family. Kahit na anong version ng istorya ang naririnig sa mga tao, si Alex ay isang malaking balita. Kahit na ang mga security guard at estudyante ng Johns Hopkins University ay pinag-uusapan ang labanan sa Silver Lake. Siyempre hindi nila naiisip na ito ang kaparehong Alex na security guard na nagtatrabaho sa kanilang paaralan. Si Jessup ay gustong makita ang kanyang apo. Ngayon natapos na ang labanan, ang reputasyon ni Alex ay umunlad. Nakaramdam si Jessup ng kasiguruhan sa kanyang posisyon bilang makapangyarihan sa Baltimore Underworld. Nagdesisyon siya na imbitahan si Alex para sa isang selebrasyon na hapunan. Pagkatapos ng lahat, magiging kahina-hinala kung hindi niya iimbitahan si Alex sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. At ang bonus, si Jessup ay makikita ang kanyang apo, nang walang mapupukaw na hinala. Papa, maganda ba talagang idea na imbitahan si Alex sa isang hapunan? Tanong ni Rufus. Nag-aalala sa plano ng kanyang papa. Hindi ba ito makakakuha ng sobrang atensyon? Rufus, masyado kang nag-iingat, wika ni Jessup na nakangiti. Relax.
Ito ay simpleng selebrasyon lamang. Walang kahit ano na magiging gulo. Sige papa, sagot ni Rufus na alam na hindi na mababago ang isip ng kanyang papa. Si Rufus ay gumawa ng mga pagsasaayos at pagkatapos ay tumawag kay Alex upang sabihin na magdadaos si Jessup ng isang selebrasyon na hapunan sa susunod na gabi. Ang lahat ng upper class sa Baltimore ay invited. Si Rufus ay sinabi na isama si Debbie bilang kanyang kasintahan. Nauunawaan ni Alex na gustong makita ni Jessup si Debbie. Kaya nangako siya na pupunta. Nang sinabi ni Alex ito kay Debbie, ito ay na-thrilled, at gusto niyang umubos ng ilang oras kasama ang kanyang lolo. Nang sumunod na gabi, si Alex at Debbie ay tumawag ng taxi, bumaba sila sa kanto ng eskinita kung saan matatagpuan ang tahanan ng Clifton family. Si Callisto ay hindi invited, kaya nanatili siya sa paaralan. Si Alex at Debbie ay nagsimulang maglakad sa eskinita, nang makita nila ang ilang mga kabataan na nakatayo sa kanilang sasakyan. Pinag-uusapan ang nangyaring labanan sa Silver Lake. Narinig niyo ba ang pagpupulong na naganap sa Silver Lake? Ang pangkat ng Sunrise, Black Swallow, Tiger, at Iron Fist ay naroon lahat. Pero sila ay natalo ni Lee Harshaw, at namatay si Brody Kent. Okay, at hindi lang si Brody Kent. Si Lee ay pinatay din ng iba pang mga pinuno ng sekta. Ang martial arts community ay halos mawasak. Alam ko, ang sitwasyon ay talagang mapanganib. Pero may binatang biglang nagpakita at lumaban kay Lee. Ang lahat ay iniisip na tatalunin siya ni Lee, pero ang mga hindi inaasahan ay nangyari. Isa pang lalaki ang nakarelate sa sinasabi ng kanyang kaibigan, kung saan nahinto. Si Alex ay sobrang taas ng kakayahan sa martial arts. Hinawakan niya si Lee at pagkatapos ay sinipa. Nabali ang leeg nito at pagkatapos ay tumilapon. Si Lee ay bumagsak sa lawa. Isa pang lalaki ang sumali sa usapan, pinaganda ang istorya. Ang lawa ay naging pula, dahil sa dugo ni Lee. Nang mamamatay na si Lee, hindi siya makapaniwala at sinabi, ang martial arts community ay masyadong malakas para sa akin. Pagkatapos siya ay namatay. Ika-345 na kabanata. Si Alex ba ay hindi espesyal? Sandali, di ba sinabi mo na binali ni Alex ang kanyang leeg? Paano ito nakapagsalita? Ang lahat ay nagtawanan. Narinig ni Alex at Debbie ang mga pinag-uusapan ng mga kabataan. At ang istorya ay naging katawa-tawa, at sila ay napangiti na nakakuha ng atensyon ng mga ito. Ang mga kabataan ay hindi masaya, at hinarang si Alex at Debbie mula sa paglalakad sa eskinita. Talunan ano ang nakakatawa, tanong ng isang binata. Pinagtatawanan mo ba si Alex, siya ay aming idolo. Kung pagtatawanan mo siya, hindi mo kami iginagalang, at malalagot ka sa amin. Binawi ni Alex ang kanyang ngiti, nalibang sa kanilang reaksyon. Nagkakamali kayo, wika niya. Sa palagay ko ay labis ang ginagawa nyo. Si Alex ay hindi espesyal. Ano ang nalalaman mo, tanong ng lalaki. Ang labi nito ay tumiklap at nangutya. Malamang ay mas magaling pa siya kaysa sa mga sinabi namin. Siya ay tiyak na himala. At iniligtas niya ang buong martial arts community. Kung sisiraan puri mo siya uli, magbabayad ka. Umiling si Alex. Sige magalang niyang wika. Ngayon ay pwede niyo na ba kaming paraanin? Ang ilang mga lalaki ay nagtinginan sa isa't isa, at ang iba ay tumawa. Nag-iisa lang ang bahay dito sa eskinita, wika ng lalaki. Huwag mong sabihin na pupunta kayo sa bahay ng Clifton. Tumawa ito ng malakas. Sinusubukan mo bang magpatawa? Maliwanag na hindi ka nababagay dito. Tingnan mo ang sarili mo. Si Alex ay hindi nakapagsalita. Dapat maintindihan nila na hindi dapat manghusga ng tao sa panlabas na anyo. Wala ka bang nalalaman? Tanong ng lalaki. Ang Clifton family ay may gaganaping selebrasyon ngayong gabi para kay Alex. Lahat ng importanteng tao sa Baltimore ay pupunta. Kami ay mayayaman, at importante, ngunit hindi sapat upang maimbitahan. Narito lang kami, upang makita ng personal si Alex. Ang mga taong ito ay naghihintay upang makita ako, sa isip ni Alex, at siya ay nabigla. Nagdesisyon siya na mas mabuti kung aalis na sila sa lalong madaling panahon, upang makaiwas na matandaan ang kanyang itsura. Ganoon ba, wika ni Alex. Pwede bang paraanin niyo na kami, kailangan na naming umalis. Hindi kayo pwedeng pumunta kung saan, sigaw ng isa.
Ininsulto mo ang aming idolo, at ngayon ay kailangan mong humingi ng tawad sa amin. Tama, sigaw ng isang lalaki. Kung hindi kayo hihingi ng tawad, hindi kayo makakaalis. Si Alex ang bayani ng martial arts community, sabi ng ikatlong lalaki. Ang lakas ng loob mong pagtawanan siya. Isang sasakyan ang huminto kila Alex, at si Officer Chelsea ay lumabas. Ito ay nakasuot ng pulang damit, at itim na high heels. Walang palatandaan na ito ay naka-ponytail na kadalasan niyang ayos. Ang buhok nito ay nakapabilog, at naka-makeup ng kaunti. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Chelsea, na tumingin sa grupo ng mga kabataan. Ang mga lalaki ay tumingin sa kanya, napagtanto na siya ay pupunta sa hapunan ng pamilya Clifton. Dahil alam nila kung gaano kaimportante ang bisita ng mga Clifton, sila ay nag-ingat at naging magalang dito. Wala, ang lalaking ito ay sinisiraan si Alex, kaya namin. Sinisiraan si Alex, singit ni Chelsea. Ang lalaking ito ay si Alex. Paano posibleng siraan niya ang kanyang sarili? Huwag ka maging tanga. Ang lahat ay nalito. Talaga bang ito si Alex? Bumaling sila at tumingin kay Alex na medyo nahihiya na ngayon. Naisip nila na sinabi nito kanina, na pupunta siya sa bahay ng Clifton, at ngayon isang mayamang babae, ang tumutulong sa kanya. Posible ba na ito ay totoo? Tumitig sila dito ng ilang sandali, at pagkatapos ay lumuhod na uutal sa paghingi nila ng tawad. Pakiusap, patawarin mo kami, hindi namin alam na ikaw iyon, wika ng lalaki. Oo, kung alam lang namin hindi ka namin pagsasalitaan ng ganoon, wika pa ng kaibigan nito. Tumawa si Alex sa mga pagpapanik nilang ekspresyon. Hindi naman talaga siya galit. Tumayo kayo, wika ni Alex na yumuko, upang tulungan ang mga ito. Okay lang, isa lang akong ordinaryong tao, at hindi ako naghahanap ng atensyon. Mas gusto kong mamuhay ng tahimik. Tumango ang mga lalaki, at ngumiti sa mga ito. Officer Wood, pwede ba tayong pumasok ng sabay-sabay? Tanong ni Alex kay Chelsea. Iniisip na ito ay maganda kapag nakapustura. Sumang-ayon si Chelsea at sabay-sabay silang pumasok sa loob. Ang mga binata ay pinanood si Alex na pumasok sa loob. Ang buong pagtutulungan ay parang isang panaginip. Talaga bang siya si Alex, at halos hamangin na natin siya, wika ng isang lalaki. Isipin niyo ano ang mangyayari kung tayo ay sumobra. Lahat sila ay napatahimik ng maisip ang tungkol sa nangyari kay Lee. Nang si Alex ay naglakad sa pasilyo patungo sa Clifton family, ang lahat ay pumalakpak. Lahat sila ay tumayo at ngumiti sa kanya na may matinding paghanga, pero may takot din sa kanilang mga mata. Ang mata ni Jessup ay medyo naiiyak. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili, nang inilahad niya ang kamay kay Alex. Itinuturing niya ito bilang bayani, na nagligtas sa kanyang pamilya. Sinabi nito, Alex, ikaw ay biyaya sa aking pamilya. Ngayon ang lahat ng 4 na henerasyon, ay nagtipon dito, upang i-welcome ka, sa aming pamilya. Sumagot si Alex, Mr. Clifton, maraming salamat sa mga mabubuti mong sinabi. Isang karangalan makatanggap ng welcome party sa inyong pamilya. Mr. Clifton, isinama ko si Debbie, para sa inyo. Ang lahat ng pumunta sa pagdiriwang ay nakadamit, sa pinakamaganda nilang kasuotan. Lahat ito ay kapitapitagan, at puno ng saya. Ang Clifton family ay halos ilang daan taon na, at nakaranas ng iba't ibang pagbabago ng kapalaran. Pero sa nakaraan, umabot sila sa pinaka-peligrosong sitwasyon, at dahil kay Alex ang pamilya ay ganap pa rin itong napagtagumpayan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.